Hallelujah. So Christmas spirit is around. I'm sure marami nang excited. Lalo na, mga kapatid, doon sa mga bata, kahit naisip bata, pwede rin. Hallelujah. Kasi alam naman natin, pag Pasko, anong meron? Hey, Ninong! Hallelujah. Yung gwapo mong Ninong, nandyan na sa paligid. It's time na i-PM mo na siya, yung sexy mong Ninang. Hallelujah. Baka nandyan na. Hallelujah. So today, ang text natin, kukunin natin mga kapatid sa Luke. If you have your Bibles, pakibuksan natin sa the book of Luke, chapter 1, verse 26 hanggang 38. It is about the announcement of Christ's birth. Are we excited? Kung excited ka, pakitype mo dyan sa ating comment section, I am excited. Amen. Because dito mga kapatid, to give you a little trivia, si Angel Gabriel announced that the birth of Christ, she will conceive a baby. Amen. So samahan niyo ako sa pagbasa ng ating salita. Huwag na lang ninyong lakasan. Basahin niyo sa tahimik. Ako na lang po ang magbabasa. Hallelujah. Para hindi tayo mawala. So ito mga pasid, ang sabi rito, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city in Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph. Meron daw isang babae na na-engage na sa isang lalaki sa angkan ni David. The virgin's name was Mary. Anong sunod yan? Verse 28, and having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." But when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting was this. So siguro ikaw mga kapatid, kung mayroong magbiglang a-appear sa iyo, sabihin mo, "Uy, multo, layun mo ako." Tama ba? Pero rito mga kapatid, nagulat siya. Because as we all know, 600 years, the Lord was silent. Walang prophecy, walang revelation, walang pinadala ang Panginoon. Tahimik ang Panginoong Diyos during this time. And anong sabi dito sa verse, susunod na verse, sa verse 30, then the angel said to her, "Do not be afraid. Huwag kang matakot, Mary, for you have found favor with God." Amen. "And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus." Hallelujah. Can you imagine kung ikaw si Mary, ikaw makatanggap ng good news na ito, ano kayang gagawin mo mga kapatid? Tatanggapin mo ba? Will you say yes or will you say no? Amen. Pero ang sabi niya dito, verse 32, "He will be great and will be called the Son of God, the highest. And the Lord God will give him the throne of his father David." Verse 33, "And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Hallelujah. Grabe, So ituloy natin. Anong sabi diyan? "Then Mary said to the angel, How can this be? Paano mangyayari ito? Since I do not know a man." Ibig sabihin, hindi pa siya nakapagtalik. Paano siya mabubuntis? Yun ang kanyang katanungan. How could this be? At ang tuloy natin dyan, sabi dyan, "And the angel answered to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also, that one," ang sinasabi niya, bukang nawala. Ano sabi doon? "That Holy One who is to be born will be called the Son of God." Hallelujah. So doon pa lamang mga kapatid sa verse 35, wala kang ibang gagawin, maniwala ka lang. Grabe The Holy One will overshadow you at ikaw ay magbubuntis. Pero wait lang, may isa pang news mga kapatid na hindi alam ni Mary. At ito yung verse 36, kung nakita natin dyan, "Now indeed, Elizabeth, your relative, also conceived a son in her old age. And this is now in the 6th month of her who was called barren." Pag sinasabi nating old age, barren, baog, matanda,
sabi dito, 6 months ng buntis. Grabe, ano? Can you imagine an old lady, buntis? Mga sabi mo, racket naman to. Kung kailan pa tumanda, saka pa lumandi. Amen. Pero hindi yan mga kapatid. Ang makikita natin, yung miracle. Amen. Miracle ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And verse 7, basahin natin lahat. Ang sabi dyan, For with God, nothing will be impossible. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. And in our text, we see, dito sa verse 38, at ito yung panghuli, Then Mary said, Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Ang Diyos po ay magpala sa kanyang salita ngayong umaga. Hallelujah. In our text, makikita natin dito mga kapatid, yung announcement ng anghel kay Mary on how she responded to the call. Amen? Kagaya sa atin, paano ba natin tutugunin ang panawagan ng Panginoon? Babalik ka ba sa kanyang presensya o magbingi-bingihan ka dyan? Amen. So parang ganito din kay Mary, ano ba ang kanyang ginawa? It is actually the response that honored the Lord. Yung response mo, kapatid, yan yung honor sa ating Panginoon because it is a response that was filled with faith. Amen? Pananampalataya. Kaya ang title ng ating message this morning, basahin natin lahat, Faith-Filled Christmas. Woo! Hallelujah. Are we still there? Amen. Konting trivia bago natin sisimula ng ating message. Pero mas mahaba yata yung introduction kumpara sa message. Kaya bear with me. Konting trivia. If we look at the book of Luke chapter 1, kung babasahin mo yan, kasi nagsimula na tayo sa verse 26 hanggang 38, it's not about Mary. Amen? Sa unang kwento, it's not about Mary's childbirth. Amen? It was actually an announcement about the birth of John the Baptist. Amen? Yung cousin ni Jesus by Zechariah and Elizabeth. Then came Mary's story, ito nga sa verse 26 hanggang 38. Now, mga kapatid, it is not an accident, but there is a purpose kung bakit nangyari iyan at pinagsama silang dalawa sa isang chapter na ito. Amen? O ano ang tawag nito? Or pinagsunod yung kwento nila, it was intentional. Amen? Hindi ito sinadya na mangyari, but intentional na ito talaga ang mangyayari. There is a contrast, magkasalungat, at there is similarity kung bakit nangyari yan between Zechariah and Elizabeth and Mary. So, hindi na natin sinulat kung ano man yung kaparehan nila, kung ano man yung diferensya ng dalawa nito. Ang unang similarity, both were visited by an angel. Amen? Dalawa sila, binisita ng anghel. At ang pangalan ng anghel, si Gabriel. Both were promised of a miraculous birth of a son. Diba? Miracle kasi si Mary, never been touched, never been kissed, virgin, pero magkakaanak. Amen? Si Elizabeth, matanda, baog, alam nyo na, magkakaanak. Amen? Si Elizabeth, old age, barren. Si Mary, walang asawa. Pag sinabi natin dati, during the time, betrothed, engaged pa lamang. Imposible naman, Jeffrey, mabubuntis. Engaged pa nga lang buntis ka agad. Grabe, no? So, engaged pa lang. Walang asawa. So, imposible talaga sa kanilang dalawa na magkaanak. Are we following? Amen. And both responded with perplexity. How? Paano mangyayari ito? Yun ang katanungan ng dalawa. Paano mangyayari ito? Amen? This is their similarity. Ito yung unang kapareho sa kanila, yung tanong nila. So ano naman ang pagkakaiba sa kanila? Siyempre may pagkakaiba. Amen? Si Zechariah, if you don't know him, is a law-abiding, married, old man, and a temple priest. So ibig sabihin, medyo malalim sa Panginoon to mga batid.
Hindi na to kahapon lang naging Kristiyano, hindi to baby Christian. Ngunit this is a seasoned Christian. Kasi sa panahon natin, pastor ito, priest ito eh. Ito yung sinasabi rito. Amen. Si Mary on the other hand is a young, obscure, single woman. Batang-bata. Inosente. Neneng-nene ito mga kapatid. Amen. Pero amazingly, kahit na ano pa man yung kanilang posisyon, silang dalawa nakatanggap ng pagpapala sa ating Panginoon. And that is a birth of a son. Hallelujah. And silang dalawa nakatanggap ng grasya kasi habag ng Panginoon na magkaroon ng anak. Baby, child is a blessing from the Lord. Nagkaroon ng balita na silang dalawa magkakaroon ng anak. Amen. Pero ang pinagkaiba nila, ang response ni Zachariah, ano bang response ni Zachariah? Sa mga nakabasa na nito ng kwento na to, he was with doubt. Hindi siya naniwala. Sabi niya, paano mangyayari yun? Ang tanda-tanda na nga ng asawa ko. Kung tingnan niyo, wala nang asim yan eh. Amen. Wala nang asim. So Gabriel struck him dumb. Ginawa siyang pipi. Mga kapatid, ang sabi ng anghel, maging pipi ka kasi hindi ka naniwala. Makakasalita ka lamang pag ipinanganak na yung iyong anak. Hallelujah. Now, si Mary naman, she asked how? Paano mangyayari iyon? But it was a question filled with faith. Amen. Are we there? That's why Gabriel answers Mary graciously. Amen. Hallelujah. Sabi niya, di ba? Do we see the difference? Yung sinabi niya, the Holy Spirit will overshadow you. So Mary believed. Amen? While Zechariah doubted, he did not believe. Yun yung sinasabi doon. Sa Luke chapter 1 verse 20, pakibukas na lang na inyong mga Bible. Ano? Sabi naman ni Elizabeth, dahil naniwala si Mary, etong maganda, sabi niya diyan sa verse 45, blessed is she who believed. For there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. Amen? Kasi pag hindi siya naniwala, hindi siya nag-believe, do you think may Jesus tayong ngayon? Do you think may sineselebrate tayong Christmas ngayon? Baka wala. Baka antay pa natin yung susunod na darating. Baka Jeffrey ang pangalan. Amen? Pero buti na lang mga kapatid, nag-yes si Mary. Meaning, the blessings, does not depend on our credentials. Kaya na sinabi ko, ito, totoy, nene ito. While the other, si Zechariah, veterano, yung isa may katungkulan. Pero hindi naniwala. Amen? Both received wonderful miracles of having a son. They did not deserve it, but it was given to them. It is by grace. Sabi nga ng aking kaibigang pastor na si Tyler Kenny, God doesn't bless people according to their age, sex, or station in life. He blesses them according to His own good purpose. Kung ano man yung nilolob ng Panginoon sa iyo, yun ganun kanya i-bless. Grace is free. Ang habag ng Panginoon ay walang bayad. And God has chosen to pour it out abundantly across the spectrum of humanity. Pinagpala ka hindi dahil kung sino ka, but because of who He is. Amen! Because God is good and He had a purpose sa iyo. Kaya kung nandyan ka pa, agree ka, type mo dyan sa ating comment section, Amen! God blesses you not because of what you have done, kung ano yung nagawa mo. Baka sabihin mo, bless ako ni Lord kasi matagal na ako sa iglesia, 10 taon na ako doon, ako nang naghugas ng pinggan doon for 10 years. Amen. Ako na nakabutas ng upuan doon, matagal na ako doon. Hindi. But because of who He is. Now, our response after the blessings is what honors God. Are we there? Yung paano tayo mag-react sa blessing, ganun ka daw i-honor ng Panginoon. That's what honors God. Your response after the blessing
is what honors God. Because faith is the response that honors God. Yung pananampalataya mo, kapatid, doon mo ino-honor ang Panginoon sa iyong response. Amen? Sinabi ulit ng aking kaibigan na pastor na si Kenny, namumuro na ito si Kenny, sabi niya diyan, faith is the right and pleasing response to God's promises. Faith is believing in what God says and that He will fulfill His promise. Amen. Kaya dapat mga kapatid, have faith. Kung ano yung pinagdadaanan mo, kung ano yung season mo sa buhay, have faith. Amen? Because yung response mo, it's the one that pleases God. Amen? Sabi nga ni Max, ito naman si Max Lucado, sabi niya dyan, faith is not the belief that God will do what you want. Kasi alam ko, ito mangyari eh. Hindi daw ganun mga kapatid. But faith is the belief that God will do what is right. Amen. Nagagawin ng Panginoon kasi ito yung nararapat. Amen. No question. Where is your faith right now? Ayan, Saan ang iyong pananampalataya ngayon? How is your faith? Kamusta kapatid ang iyong faith? Are we there? Lumalim ka ba? Nawala ka ba? Bumalik ka ba? Nasaan ang iyong faith? From the passage that we just read, tapos na yung ating introduction. Eto na. Papasok na tayo sa 3 things, mga kapatid. 3 things on how we honor God with our faith. Are we ready? Amen. So eto mga kapatid, sinasabi, from the passage that we just read, meron tayong 3 things ulit na makuha dito. To honor the Lord with our faith. Number 1, ang sinasabi dyan, let the Holy Spirit do His work in you. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siyang gumawa ng kanyang trabaho sa iyo. Amen? Kasi hindi natin pwedeng baguhin ang ating buhay. Sabihin natin, tinanggap ko ang Panginoon, bukas magbabago na ako, okay na ako. Walang ganun kapatid, walang overnight. Amen. He will change you from glory to glory. Amen. How do we honor the Lord with our faith? We let the Holy Spirit do its work in us. Anong sinabi ni Mary kay Angel Gabriel? Paano ako mabubuntis? Wala naman akong asawa. Ito yung kayang sinasabi. Anong sagot ng anghel sa kanya? Verse 35, and the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that the Holy One is to be born, is to be called the Son of God. So same thing with us. There are questions in our lives, or there are circumstances na napapatanong tayo, kaya yun? Kaya ako baguhin ni Lord? Amen? Kayang iwanan itong bisyo ko? Kayang mapatapos ko itong mga anak ko sa pag-aaral nila? Kayang baguhin ni Lord yung ikama ko? Kasi mukhang tagal na, wala pa rin ako ikama. Kaya. Marami tayong tanong. Paano mangyayari yun? Amen. Again, it is a reminder to us na sinasabi rito, let the Holy Spirit do His work in you. Huwag tayong magmadali. Anong sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6? Not by yun. Amen. Praise God. Not by might, hindi sa aking lakas, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Kaya kung ano man yung season mo ngayon, ipagkatiwala mo yan kay Lord. Kasi kung tayo lang, may limitasyon tayo bilang mga tao. Tama ba? Amen? Naniniwala ba tayo na hindi natin kayang gawin ang lahat? Kasi isa lang ang hinihingi ni Lord sa iyo. At yun ay ang iyong obedience. Kaya sa mga nag-respond sa call, maraming salamat sa obedience na hindi tayo nagbingi-bingihan sa call. Na bumalik sa Panginoon. Kaya yung mga iba dyan na hindi pa nakabalik sa Panginoon, tinatawagan namin kayo, come! Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord.
Bumalik na kayo. Amen. Hallelujah. Kasi ang importante doon, yung obedience mo, kapatid. Amen. In what area, ito ang tanong ngayon sa atin, in what area does the Lord want you to give up control? Ano kaya yon? Love life ba? Hindi pwede si Kuya Jeff, wala pang ang love life, give up na kaagad. Hallelujah. So hindi love life daw. Amen. Bisyo ba yan? Amen. Ano ba? Marami tayong mga gusto ni Lord na i-give up. Yung siguro mahilig ka sa Mobile Legends or online gaming. Sabi ni Lord, tama na yan, kapatid. Tama na yan, anak. Yung mata mo, dilat na. May serbisyo pa bukas. Inabot ka na naman ng alas 3 ng madaling araw. Yan na nga sinasabi ko. Amen. Maraming gustong i-give up si Lord. Maring mahilig ka sa yosi. Mahilig ka uminom. Sabi ni Lord, give up mo na yan. Wala makuha maganda dyan. Magkakasakit ka lamang. Again, let the Holy Spirit do its work in you. Manalangin ka. Kasi kung tayo lang, hindi talaga natin kaya ito. So, practical application tayo ngayon, mga kapatid. Paano ba natin i-apply yan? Mukhang ang hirap gawin yan na yan, coach. Sabi rito, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 30 hanggang 32. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Amen? Remember, He has identified you as His own. No? Anak ka niya. Guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Amen? So, alalahanin natin dito, sinasabi sa verse 31, anong sinasabi diyan? Get rid of all bitterness. Maaring bitter ka kasi naka-iPhone 17 Pro na siya. Ikaw, iPhone 12 pa rin. Get rid! Ito yung paalala sa atin. Of rage. Maaring galit ka sa kanya kasi ang yaman na siya. Kumikinang na yung kanyang lieg. Yung iyo ay silver pa rin. Get rid of anger. Huwag kang magalit. Harsh words. Huwag kang puro putot kutsinta kasi galit na galit ka. Slander. Nagmamarites ka kasi ganito yun dyan, ganyan as well as all types of evil behavior. Ito yung application na tinuturo sa atin ngayong umaga. Amen. Kaya sabi sa verse 32, instead, ito ang gawin natin. Ito yung maganda, be kind to each other. Love your enemies. Love your neighbor. Tender-hearted, huwag palaging galit. Kasi kung palagi tayong galit, nais-stress tayo, tumatanda tayo, tumataas yung ating BP. Forgiving one another. Ito yung maganda, pinapatawad natin ang bawat isa. Mahirap man gawin, pero sabi ni Lord, kaya mo yan. Di ba? Anong sabi doon sa kanta? Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Woo! Ayan. Just as God through Christ has forgiven you. Amen. Woo! Hallelujah. Kaya mga kapatid, kapit lang. Matatapos din yan. Kaya dapat apply natin ito sa ating buhay. Amen. Huwag kang mag-give up kasi ang obedience mo, yun ang importante sa ating Panginoon. Again, not by might, nor by power, but by the Holy Spirit, says the Lord. Yan palagi ang ating ilagay sa ating isipan, ano? Kasi sabi dito sa Philippians chapter 2, verse 13, ang sabi diyan, for God is working in you, giving you the desire and the power of what pleases Him. May ginagawa ang Panginoon sa iyo. Not only giving you the desire, yung desire mo na magbago, mga kapatid, but the power to please Him. Kasi wala naman tayong ibang gustong gawin, kundi parangalan, papurihan ng ating Panginoong Diyos. Tama po ba? Amen. Sabi nga rito, sa Ephesians ulit, balikan natin, no? Now to Him who is able to do exceedingly and abundantly above all that we ask for, or think, according to the power that works in us. At yun yung
power ng banal na Espiritu. We always hear this verse, pag nananalangin tayo, palagi na natin itong naririnig, no? Pero tandaan natin na meron ding matinding ginagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. According to the power that works in us. It says there, di ba? Amen? Kaya ma-surprise ka na lang na may ginagawa na ang Panginoon sa buhay mo. Sabi mo, mukhang hindi ko na nalalasahan tong sadiki mo, kapatid. Mukhang umiba yung lasa. Kasi ang power ng Panginoon sabi na, huwag ka nang uminom. Amen. Nawawalan ka na ng gana doon sa magagandang dilag. Sabi ka mo, mukhang pumapangit na siya. Yun lang. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hayaan mo na ang Panginoon ang gumalaw sa iyong buhay. Amen? So, who would have imagined Mary, such a young woman, pero nakita natin kung ano ang ginawa ng Holy Spirit sa kanyang buhay, di ba? She became the mother of Jesus Christ because she said yes. She honored the Lord with her faith. So how do we honor the Lord with our faith? Number 2, let the miracles you hear today prepare you for the miracles you will receive tomorrow. Amen. Sa Tagalog, hayaan mo yung mga milagro ngayon ay ihahanda ka sa mga milagrong tatanggapin mo bukas. Mukhang walang gusto. Tahimik lahat. Hindi ako galit. Amen. Hindi ako galit. Gusto ko lang i-emphasize na kung ano man yung mga himala na iyong naririnig ngayon kasi walang nangyayaring himala sa iyong buhay, ito ay mga kapatid na paraan ng Panginoon na ihanda ka sa milagrong iyong tatanggapin bukas. Amen? Again, anong sinasabi ng anghel kay Mary? The Holy Spirit will overshadow you. But wait, there's more. Yung kamag-anak mo na sabi nila, hindi magkakaanak, baog, matanda. 6 na buwan ng buntis. Diba? Si Angel Gabriel mismo, nagmarites kay Kuan, oy, buntis, hindi mo ba alam? Hindi mo na bisita, buntis na. Amen. So, ano sabi ni Mary? Verse 36, now indeed, Elizabeth, your relative has also conceived a son in her old age and is now in the 6th month and are called barren, di ba? Now this is the assurance to Mary na yung situation na muna imposible na mabuntis ay mangyayari. Una nga, dahil wala kang asawa, paano nga naman mabubuntis, Kuya Jeff, no? Amen. Pero ngayon, mukhang malabo na. Sabi natin, ba't nabuntis yan? Ay, alam na natin. Yeah? Hindi na natin masasabi na may himala. Amen. Hallelujah. Yung relative mo nga, matanda na, buntis mga anong sabi sa verse 37? Kung kaya nang gawin ng Panginoon, anong sabi dito, verse 37? For with God, nothing will be impossible. Hallelujah. Tanda natin na maraming imposible na naging posible dahil sa ating Panginoon. Amen. Una na doon, di ba? Maliban dito kay Mary, yung imposibleng makatawid si Joseph sa dagat. Yan na, wala nang nakikinig. Si Moses yun. Si Moses yun. Yan na nga. Binabaligtad ko lang yung kwento. Di ba? Si Moses na gumawa ng arka. Hindi, si Noah yun. Si Noah. Yan nga. Kaya makinig tayo palagi sa sermon. Kasi mamaya, nililigaw ka na pala ni Coach Rich. Hindi na pala yun ang nasusulat dito. Di ba? Di ba? Yun yung sinasabi ko na tinawid nga si Moses doon sa dagat. Di ba? Hindi nga na siya napaano. Ito pa kaya si Mary. Di ba? Nangyari na nga noon, hindi pa kaya mangyari ngayon? Nothing will be impossible. Kaya sabi diyan, huwag kang bumitaw. Kapit lang, bes. Di ba? Don't give up. Yung palagi natin naririnig dito, don't give up. Have faith. Keep on believing for God for the impossible. Palagi tayong maniwala sa mga imposible na gagawin niya ng Panginoon. Lahat ng mga nakatanggap ng answered prayer. Sino ba rito? Taas ng kamay! Ako yun! Hallelujah! God is faithful! God is a miracle-working God. The miracle
you hear today, kasi ito yun, no? Number 2, the miracle you hear today prepares you for the miracles you will receive tomorrow. Ang kailangan lang, feed ourselves with stories of faith. Amen. Sumama ka doon sa mga nakatanggap ng himala. Kasi kung maling barkada ang iyong masamahan, alam na. Sabi nga ni Kuya Rico, no? Pag nasa iglesia, may grasya. Pag nasa labas, may disgrasya. Yan ang sinasabi. Because, eto mga kapatid, God has done it before. He can do it again. Palakpakan natin si Lord. Amen? Woo! Praise God. Sabi dito, no? Matthew 19. Sabi diyan, humanly speaking, it is impossible, but with God, everything is possible. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Anong sinasabi ni Nora Honor? Walang himala! Walang himala! Nasali patuloy si Nora Honor dyan, no? Pero tayo, amen, na mananampalataya, araw-araw tayo nakakatanggap ng himala. Are we still there? Pakitype mo dyan ng amen kung nakatanggap ka ng himala. Now, if you have a story of faith, share natin yan. I-share mo yan. Kung meron kang stories of faith, si Kuya Jeff siguro, marami na itong naipong mga stories of faith. Share natin yan. Your testimony is a seed for God to do it again. Amen? Yung testimony mo, kapatid, maaari gagamitin yan ulit ng Panginoon. Hallelujah. Lastly, panguli na. Grabe, ang bilis pala. Kaya natin to. Malapit na. 5 minutes na lang. Mag-alas 12 na. Lastly, how do we honor the Lord with our faith? Let your yes to the Lord be your act of faith. Ito yung pangatlo, mga kapatid. Ito yung pangatlo at ang panghuli. Let your yes to the Lord be your act of faith. Kung merong tinatawag si Lord sa iyo, kung ano man yan, ikaw lang nakakaalam, kayong dalawa lamang ni Lord ang nakakaintindihan. Sabi dito, let your yes to the Lord is your act of faith. Si Mary, after niya natanggap ang announcement ng anghel, how did she respond, mga kapatid? Paano ba hinarap ni Mary? Sabi doon sa ating text, basahin natin ulit, verse 38, then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Amen. In short, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. This was her response. Because trivia ulit, mga kapatid, in Jewish tradition, kung mabuntis ka na wala kang asawa, you will be stoned to death. Amen? But then again, si Lord nagtrabaho siya. Behind the scene. Amen? God spoke to Joseph. Di ba? In a dream. Na alam niya na hindi naman talaga kanya yung anak. Pero nang sinabi ni Anghel, pinadala sa kanya yung anghel din. Hindi lang kay Mary. Amen? Kaya kapit lang. Amen? At nangungusap sa kanya yung Panginoon. Nag-submit din si Joseph. Wala siya dito sa kwento. Sideline na ito, no? Sumabmit siya. Kinausap din si Mary. Kasi nung narinig niya na yun, di ba? Una doon sa ating binasa kanina, a virgin was betrothed. Ibig sabihin, engaged pa lang. Buntis na agad. Grabe. Pero behind the scene, the Lord is working. Amen? And we would see this couple saying yes to the Lord. Kasi kahit na nag-yes si Mary at hindi nag-yes si Joseph, mamamatay ang babaeng ito. Kasi yun yung tradition nila eh. Kung buntis ka, wala kang asawa, we will be stoned to death. So to us, maaring meron ding pinapagawa ang Panginoon. Amen? Ano ba ang sagot natin sa yes? Yes ba o no? Amen? Maaring sinasabi doon, go! Mag-evangelize ka doon sa mga taga-bisya.
Amen. Hayuan mo sila ng salita. Ang tanong, yes ba tayo? O sabi na, no na lang, Lord, kasi grabe, ang daming marites doon sa pisya, Lord. Matigas masyado, dalahin sa Panginoon yung mga tao yan. Amen. Matigas pa sa, maitim pa sa alkitran. No? Sa Bisaya ba, grabe ka kayo, no? Di yun, mada. Grabe, kagahay yun. Gahiya lagi. May pa ang bugas. Pagpabukalan, muhumok. So wala na kaintindi mga kapatid, yun na yun. Amen? Yun na yun. Bumalik tayo. Amen? Ang sinasabi sa atin ngayon, to what is God asking you to say yes? Ano ba yung sinasabi ni Lord sa iyo ngayon na yes? At hindi lamang doon, sinasabi roon, to what is God asking you to say yes? Maaring career move man yan. Sabihin mo, o sige, magpo-full-time pastor na ako. Maaring sabihin doon, o sige, magpo-full-time song leader na ako doon. Yun no. Kahit na wala kang boses, kaya good luck Kuya Jeff sa iyong pangarap. Amen. Hallelujah. Maaring sinasabi nung, yes, mag-aasawa ka na, natagpuan mo na. This is your chance to multiply. Amen. Maraming yes ang gusto ni Lord. Amen. At hindi lamang yun. Pag nag-yes ka mga kapatid, ano ang mangyayari? Siyempre, may sakripisyo. Amen. To what sacrifice may be involved? Hindi pag sinasabing yes, nanganak, pinabayaan mo yung babae. Di ba? Maraming ganon. Di ba? Nag-yes kasi, type ko siya, gusto ko siya. Ang kawawa mga kapatid yung bata, iniwan. Amen. Nag-yes kasi, ay nako, si Lord na lang talagang bahala mga kapatid. Kailangan talaga, pag nag-yes tayo, let's consider yung mga sacrifices na dapat na involved dito. Amen? Kasi may sakripisyo kasi. Si Mary, si Joseph, marami silang sinacrifice. Di ba? Anong sinacrifice nila unang-una? Nagbiyahe sila papunta ng Bethlehem. Di ba? Nakadangki. Nanganak, hindi sa ospital na 5-star. Akala ko, son of God ito. Pero bakit dito sa sabsaban ng mga hayop, nanganak? Grabe no? Nung lumaki na, hinahabol kasi gustong patayin. Tumakbo ng Egypt. Daming sakripisyo mga kapatid. Amen? Nung lumaki na, nawawala si Jesus. Tapos sabihin, pag malaki na, nang bumalik si Jesus, sabi na, I in my Father's house. Huwag kang makialam. Ikaw, siguro, kinurot mo na yung tinga ng anak mo. Ano kuya mo? Di ba? Nagsasagot ka pa sa yung nanay Di ba? Pero sila, tinis nila yan. Nung pinako si Lord Jesus sa cross, tiniis ulit ni Mary. Ang daming sacrifice. Mga kapatid. Kaya pag tumayo tayo dito sa harap, akala nyo madali lamang to. Mahirap. Akala nyo may bayad to. Walang bayad to. Libre. Ubusan ng boses dito mga kapatid. Sabihin nyo, grabe naman yun. Ubusan ng boses, sumisigaw pa roon. No? Mamaya may trabaho, may pasok pa yung mga kasama natin. No? Walang tulugan. 7 days a week. 2 oras lang kay Lord. Hindi nga tayo umaabot ng 2 oras, kaya mapalad yung iba. No? Umaabot ng 4 na oras sa isang serbisyo. Hallelujah! Are we still there? Type mo dyan, Amen. But it's all worth it. Alalahanin natin, worth it lahat ng sakripisyo. Katulad ng magulang na nagpaaral ng kanilang mga anak, worth it pag nakita mong nakapagtapos ang iyong anak. Amen? Ang amazing, alam mo si Lord mabuti. Si Lord may plano. Amen? At mas matindi lagi ang plano niya kaysa sa plano mo. Palagi natin nakikita doon, FB, di ba? Plano mo, iloplano. Dumaan. Tapos yung pinaplanong mas malaki, dumaan. Ganun si Lord. Amen. It's amazing. Hallelujah. So we are here because we experience the grace of God. Amen. Dahil sa habag ng Panginoon, nandito tayo. Hindi ito aksidente. Nandito ka kapatid dahil may nag-yes sa call, sa utos ng Diyos. Ang tanong, tayo rin po ba, we would say yes to God? Amen. Matagal na akong nag-yes. Kayo lamang ang nagnuno dyan. Kaya, balik na. Lapit na.
That's why this Christmas, ito yung mensahe sa atin, no? Let's refocus our faith. Amen? And continue to build our faith and honor the Lord with our faith. Amen? So, konting recap, patapos na tayo. Overtime tayo, 5 minutes. Una doon, anong sinasabi? Sa mga nagtitake note, let the Holy Spirit do His work in you. Pangalawa, let the miracle you hear today prepare you the miracles you will receive tomorrow, and let your yes to the Lord be your act of faith. So, faith-filled Christmas. Kaya ngayong Kapaskuhan, dapat punuin mo ng pananampalataya yung iyong Pasko. Sabi nga rito, no? Therefore, we also, sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, tayo ito mga kapatid, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us. Isang tabi daw natin yung mga kasalanan na yan. And let us run with endurance the race that is set before us. Focus ka kay Lord. Amen. Kung ano may tinatakbo mo sa iyong faith ngayon, focus. Let the endurance, the race that is set before us, no? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Huwag kang tumingin sa kapitbahay mo. Sabi mo, tagal ng Kristiyano ganun pa rin, putot kutsinta pa rin, ano? Ang sinasabi diyan, look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Kasi kung sa tao tayo tumingin, matatalisod tayo. Amen? Sino nakakakilala kay Judas? He has a great teacher. Amen? Pero, yun, natalisod pa rin. Ituloy natin, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Talking of sacrifices, mga kapatid, nakikita natin dito that Jesus already sacrificed His life for us. Siya yung nag-yes sa atin. I mean, that's why we have this covenant relationship with Him right now. Kaya ka nandito. Kaya tayo nandito. Walang aksidente. The challenge for us, would you also say yes to Him? Yan ang challenge sa bawat isa sa atin. Amen? So let's all stand and pray. Hallelujah. Kung meron kang pinapanalangin sa Panginoon, pero hindi pa sinasagot ni Lord, surrender them to the Lord this morning. Hallelujah. Lord, hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. 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 Praise God, Lord. Thank you once again, Lord God, for the day, Lord, na yung binigay sa amin. This is the day that the Lord has made for us, church. We have to rejoice and be glad in it. Hallelujah. Because it is not an accident. It is a reminder for each and every one of us to bring back our faith to Him. Amen. And fill our Christmas with faith. Maaring dahil sa Christmas rush na ito, nakakalimutan natin kung ano ba talaga ang simbolo ng Kapaskuhan ngayon. But this is to refocus our faith in God, in Jesus Christ, the Savior, not on the gifts that we will receive, but the gift of God for His children, and that is Jesus Christ. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, sa iyong salita ngayong umaga. Nawa, Panginoon Diyos, baon-baonin namin ito, Lord God, na may kasiyahan, kagalakan sa aming mga puso, Lord, na ma-share, maipabahagi din namin ito, Lord God, ang iyong salita. Because we are here, Lord God, kasi may nag-yes sa tawag, O Lord God, sa call na kami ay mailigtas. And Lord, I also pray, Father God, na nawa, Panginoon Diyos, sa pag-share namin na yung salita, Lord, meron ding mag-yes, O Lord God, at yung kanilang mga himala sa buhay ay maging testimony, O Lord God, doon sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God, kung paano mo sila, Lord God, binago, binalik sa iyong iglesia. This is our hope and our prayer, Lord God, that, Lord, you will move in them. Hallelujah. Father God, hallelujah, hallelujah.
kay Lord, maraming salamat, Father God, sa mga nandito sa on-site, Lord, na hindi nagsasawa, Panginoon Diyos, na papurihan ka, dakilain ka, Panginoon. At doon din, Lord God, sa mga kapatid namin na nasa online, hindi man namin kilala, Panginoon Diyos, ang kanilang mga pangalan. Ngunit alam mo sila, Lord God, lalo na kina Kuya Moy, kina Ate Maya, kina Joy, at kina Maricel, Lord God, na hindi nagsasawa kahit na malayo sila, hindi man namin sila kasama, Lord God, nandyan palagi, Lord, nag-aatubay, nag-aabang, Lord God, sa every Friday na gawain. Hallelujah. Lord, we pray that you continue to bless each and every one of us, Lord God, this season of Christmas, oh Lord God, that the Emmanuel is God with us. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Lord. Thank you for using me today. To you alone be the glory, the honor, and the praise. And all the saints will say, God bless, people of God.